masyadong mabilis. Thank you for recording it. I need that. Thank you. I need a copy of that. Thank you po. And if I'm talking fast, I have this tendency to speak fast. Sabihin mo, dahan-dahan. Dahan-dahan. Pag wala na ako, may mag-remind, no? I have this, again, my second camera here. Second, para lang, just to ensure makita ko kayo. Kasi when I do the presentation, halos wala po makita. I just wanna see your reaction, no? Baka mamit, nakakatulog na pala dahil sa presentation ko. At pag kayo po ay nakatulog, ang may kasalanan dun ako. Isn't that right? Oh, kasi hinayaan ko eh. Ibig sabihin, I'm boring. So again, maraming maraming salamat for this, ilan ba? 31. Kasi dalawa yung camera ko. So 31 amazing mentors. So I'm truly blessed to be given this opportunity to share my experience. No? And this is a different kind of training, not because it's not a training, it's a sharing session. So not because I'm the speaker, because I regard this session very important. And again, I'm telling it now. I'm very bold about it. Mentor TJ is here. I saw Mentor TJ. This is the main reason he knows why I joined IM Worldwide, because of the life class, because of the soul, 'di ba, yung School of Wisdom. And for your information po, I was being, asked by Sir TJ, Mentor TJ, to join. Not really hard sell, no, to be part of this amazing company. Since 2020 pa po. And the reason, 2020, tas every year, no, pinapadala niya ako ng product. Ganun ka-patient yan si Mentor TJ. Huwag ka nang tumingin, Mentor TJ, nagda-drive siya. Every year, pinapadala na ako. Wala namang sinasabi. Ako naman, I drink it for 3 months. Masyadong maraming ipinapamigay si Mentor TJ. It goes on for several years until we met again 2024. No? Isa lang ang tinanong ko sa kanya. Kasi nung 2020, during pandemic, we are on the different company po. Nabanggit niya sa akin how they train people here in IM Worldwide. No? Merong mentoring session with Press AM. The cream of the crop, yung mga leaders, no? They do it on a midweek, no? Sabi ko, ba parang ano to some can relate to this. Parang midweek service. Kasi pinasok ako ni Mentor TJ. Sinabi ko na naman kay Press yan eh, nung nagkita kami. Sabi niya, ikaw TJ And I saw the purpose. No, I saw the purpose of Press in that small instance. No, that was 2020. Fast forward, no, mabilis lang po. Pasensya na kayo, nagmamadali ako kasi limited yata yung time no. I only have 45 minutes, no. Siguro extend ko hanggang mga 12 midnight kung okay lang sa inyo. The 45 minutes, I'll try to squeeze in as much everything I can share for tonight, no. Kasi now 2024 nakita kami ni Mentor TJ. Isa lang ang tinanong ko sa kanya. Mentor TJ, sabi ko pa noon, bro, TJ, tuloy pa ba yung ginagawa nyo noon? Maalala niya to. That was last year. Sabi niya, ano yun? Yung nag-training si Press ba yun? Tawag niyo sa kanya? Yung may-ari. Kasi hindi ko nakilala si Press eh. Si Sir Allen ang alam ko. Sabi niya, hindi na, malaki na. In fact, sinabi sa akin ni Mentor TJ, ang tawag na ngayon doon is yung ISO. Ginagawa sa MOA, sa ano ba yun? MOA Arena, hindi sa MOA Arena, sa SMX Convention Center. SMX. Yeah, thank you. Nandito pala si Mentor DJ, no? One of my the people who assisted me when I started yung first day ko. I have high regards for Mentor DJ also, no. Yun. Tapos sabi niya, ang tawag na doon School of Wisdom. Sabi ko, wow. And then to cut it short, medyo duda pa rin ako, baka ina-hype lang ako ni Mentor TJ. When I joined March 1, that is the first day. That is also the first day of my training sa IM Worldwide. And I was with the different mentors here, no? Sila Mentor DJ. Nakita ko how they orchestrated the training. It's really glorifying God. That is the first time I saw a business, special MLM business, na talagang the center is our creator. Talagang from start, I was there 9 a.m. kami na Mentor DJ, Saturday, March 1. Umuwi po ako Sunday ng hapon, alas 6 ng gabi. And it's all about glorifying God. It's about business. Natatandaan ko nung nag-usap kami ni Mentor TJ, binanggit din ni Press na, Adrian,
Alam mo, that was the only time I met Sir Press AM last November 2024. Pero it was a long and bitin na meeting. 6 hours lang pero bitin po talaga. Isang nagmarka sa akin doon, sabi niya sa akin, hindi pwede ang negosyong may relihiyon kasi magkakagulo yan. Sabi niya sa akin. Pero imposibleng mag-prosper ang isang negosyo na walang Diyos. So, it struck me nung November 2024. Sabi ko, Lord, ito ba talaga hinahanap ko? Kasi kala ko hindi na ako makakita na ganitong negosyo, no? Sa parang, kasi ako talaga, modesty aside, sabi ko, medyo gusto ko very bold kay Lord eh. In training ko for, even in Africa, I was in Africa. Although maraming mga talagang very bold about, declaring their dependency to our Heavenly Father. Pagbaba ng entablado, iba. When you check their life, it's different. Sabi ko, may makikita pa kaya ako rito. So blessed. No? Talaga po, I'm so blessed, my family. No, talagang, ewan ko paano kung pagkakasyahin, pero I'll try my best. I'll try my best to squeeze it in 45 minutes. I have my timer here. So anyway, let me just give you some disclaimer, okay? I am a work in progress. I am a work in progress. I am under construction. Ibig sabihin po, hindi ko perfect ito. Hanggang ngayon, marami po akong mali. Napakaraming mali. Meron bang ganun dito? Ay, maraming mali. No, gusto kong bumait pero di ko magawa. Meron bang ganun? May kanta nun, no? Gusto kong bumait. Parang ako lang nakarelate doon, ha. I-check niyo po 'yun. Pero talagang maraming temptations and challenges and setbacks, no? Parang ang hirap talaga, no? So, again, classic daw sa alam na edad naabutan ni Mentor DJ. Yung iba nagkukunwari. So, under construction, marami po akong pagkakamali. That's one of my disclaimer. Hindi po ako perfect. I am still a work in progress. Yan po sila. Number two, I'll be sharing some principles po that I've been following, precepts, concepts. Pero that's what they call it in the natural world. In the supernatural world, it is called mga divine revelations. No, yan po. Pasensya na po kayo gagamit. Kasi talagang hindi ko mapigilan. I may never have a chance again to speak ng ganito. So, ganun po. So, meron pong supernatural mga wisdom. I call it wisdom, not education, not knowledge. It's different. So, wisdom that I will try to, extract and explain it in the natural world and be able to apply it in our business. Huwag kayong mag-alala, hindi naman to talagang parang Bible study or service, church service. But, hindi po talaga masaseparate. It cannot be separated talaga based on my experience for the last. I became a Christian, alam niyo po, and really known our Savior since grade 5 po. Grade 5 po ako. However, I got separated from my friend and we only saw each other again 2000 something like 2000 50 no, not 2015, no. That was 2009 or 8, mga ganon. And then I renewed my faith. No, I renewed my faith. No? So dire-diretso na po 'yon. So again, yan po mangyayari. Tapos I'll be sharing some 5 life verses that has been my guiding principle in life. That's why yung mga sinasabi ni Sir Geoff kanina, it's not me. It's not me. I cannot do it on my own. Hindi po ako. I prayed today before I went online to guide me so you can see something that you might be looking for, not just in business. No, wag kayong mag-concentrate sa business. This is our priority, but the business is just one part of our lives. Ang rami niya, no? Meron pong business life. We bank on this. Itong I am worldwide, itodo natin. Because this would answer all the aspects, no? Yung ibang aspeto po ng buhay. Pero yung ayaw kasi, I'm sure, Press would agree with this, no? Ayaw ni Press na we are successful in business but we are a failure in our life.
Hindi tayo mag-uusap magpapamilya, magkaaway kayo ng asawa mo, kagalit mo ang kapitbahay nyo, sinusumpa ka ng mga ng mga kaklase mo. Well, it's not a good success. We want good success. Not just to be successful. Definitely you'll be successful. Pero ang kailangan po natin is to have this good success. Yan po ang tatry kong i-share tonight, no, to this in this session. And pag alam niyo po, this is my experience and I'm sure you've heard about this. Nobody can argue with experience. Wala po talaga maka-argue dyan, di ba? So kung hindi kayo agree, i-bash nyo. Quiet na lang. Pero I will share why I am where I am right now. I-share ko po, in spite of the so many challenges in life, failures, bakit nakatayo pa rin? Bakit parang walang problema, no? So that's what I will share tonight. So I pray that you will learn something from this. And my declaration is that everybody will get their own revelation that they can use in their life to prosper your life and every other people's lives that you will touch. No, lahat na magiging blessing kayo to so many people. No, whether in IM worldwide or in other industry. Ayan, so let me now share what I have prepared for you tonight. Again, this is not an original. Okay, can you see it? Nakikita niyo po? Teka lang, aayusin ko lang po. Let me just presenter view. Okay, can you see it? Nakikita niyo ba lahat? Kasama yung iba. Okay, wag na. Sandali. Nakikita niyo yung second slide, no? Okay, let me just end this para hindi kayo ma-distract. Ganito na lang. Just I'll speak my heart out. Okay, ayan. So can you see it? Can you type 1? Can you see it clearly? Can you see it? Can you type it? Ayan, so can you just, I will just acknowledge everyone. It says, a grace-filled life. Yan, si Sir Rex, Mentor Rex, Attorney Van, Arnold, Marider from UAE. Madami. Yan, nakikita nyo po, no? Joyce, okay, mga leaders po natin. Thank you. So I entitled it, Grace-Filled Life. Buhay, hindi lang sabi business. Pag sinabi pong grace-filled life, this is my interpretation. Usog ko lang po If I'm speaking fast, ba't hindi ako mausog? Nakakalat ako. Ayun, teka lang. Sorry po Ayan, thank you. So I call it Grace-Filled Life. This is the title. Teka lang, hindi magkasya talaga. Sandali lamang po ayusin ko lang. Narinig niyo pa yung mga aso? Narinig niyo ba yung mga aso? They are agreeing, no? Alam niyo, nagre-react yung mga aso nandito sa kanan. So here are my, so they at least they are reacting. So this I entitled it a Grace-Filled Life. I have my notes here, so I won't miss anything that I would like to share to you tonight. No, pag medyo lumampas na ako, bigyan nyo, i-message nyo lang ako, Mentor Kath, that you have 5 minutes left so I can speed it up. Now, so pag sinabing grace-filled life, no, ganito, chinek ko kanina sa Google, pag sinabing grace, unmerited divine assistance given to humans for regeneration. Uulitin ko, sabi ng Bible, ay ng Google to unmerited divine assistance given to human. Ibig sabihin ng unmerited, you don't deserve it. Binibigay sa atin ng ating Heavenly Father that we don't deserve. For regeneration. Ibig sabihin, regeneration, parang connected dun sa natin sa barley, di ba? It has the capacity to regenerate cell. So ang grace pala, binibigay sa atin though we don't deserve it. We don't deserve it, but it's being given to us. We don't earn it, it's easily being given to us. Pag sinabing regeneration, renewal, regrowth, restoration. So what I want to share with you, kung nasan ka man sa estado ng buhay mo ngayon, whether business, whether sa relationship niyo mag-asawa, whether sa relationship niyo mga mentor, upper mentor, yung lower mentors, no? It will by God's grace, it's not because of your doing, marerenew yan. It will be regrown and it will be restored. Pag sinabing restored, it has the capacity to fix damage. No, pag tinignan niyo, pag sinabi damage, yung lost parts nga daw, chinek ko,
Ano bang sabihin ng restoration? Binabalik sa dati. Ang maganda pag si Lord ang nagbalik sa dati, mas maganda pa sa totoo, sa original. So ayan yon. Now, parang ganito. I'm sure most of you, naramdaman ito na binigay sa akin, wala naman akong ginawa. Na-experience nyo yun? Grabe naman yun. Swerte ko. Naramdaman nyo ba yon? Swerte ko. Parang I don't deserve it. Yan, grace. Amen. It's about God's grace. Binibigay sa atin, though we are doing something or not, because we are the sons or children of our Heavenly Father. Yun po ang gusto kong sabihin sa inyo. Now, in the natural realm, dito po sa business natin, wag tayong lumayo. Iko-connect ko po ng iko-connect. I will try it as much as I can. Ibig sabihin po, yung mga gusto natin, di ba? Why did you join IM Worldwide? Well, ang pangako ni IM, health and wealth. Di ba? For everyone. Totoo yan. But it should not end there. Alam niyo po ba ang grace when you dedicate your life to our Heavenly Father, pinartner niyo kayo to our Heavenly Father, hindi lang yung health, hindi lang yung wealth. There is also joy and peace of mind. Ang grace po, it's all aspect. You can have all aspects na you like. Let me say that again. Gaganda po ang buong aspeto ng buhay mo, hindi lamang sa business, hindi lamang sa health, but magkakaroon ka daw ng joy. Ang joy, hindi happiness ha. Ang happiness can be taken from material things eh. Ang joy, for no apparent reason, there is something that you are really happy for, no more than happiness. Tapos nandyan din yung peace of mind. Ang tawag pala doon, prosperity. Di ba tamang-tama? Prosperity ang binibigay sa atin. Ang pangako ng IM Worldwide is prosperity. Ang prosperity po, lilinawin ko, napakalalim po talaga ng binigay. Talagang, well, Pres Allen, VPI ka, GM, and the rest of the management of IM Worldwide is divinely guided. Can you imagine bakit prosperity ang binigay? Kasi hindi lang pala health, wealth, you have peace of mind as you acquire those material things, and at the same time, meron kang joy. Pwede kang yumaman ng malungkot ka. Ano yung peace, yung may peace of mind, no? Yung merong yung parang tipong panatag ka pag matutulog ka sa gabi. Sino yung gustong gano'n? Yung panatag kang matutulog sa gabi, wala kang agam-agam. 'Di ba? Ang sarap nun. Yung pag nasandal ka, tulog ka, yung hindi ka hirap na hirap matulog. Yung may mga gano'n, kaya yung mamaya, yung makakatulog dito, meron yung peace of mind yan. Okay. So now, let me continue. Let me share with you a short story of myself para makita nyo kung saan nanggaling. I will just start doon sa networking days. 2009, I joined network marketing. So distributor po ako. Alam nyo, 3 months lang, I reached 1.1 million. Sasabihin ng iba, magaling to ah. Not really. No, alam nyo po, tapos a year, tuloy-tuloy yan, 150,000. Tapos on my magsa-second year, I hit, or our family hit rock bottom. Ano yung rock bottom? Totally wala. Hindi ubos ha. Lubog sa ilalim. Bakit ko nasabing lubog? Yung nabili kong sasakyan, nakuha nung pinagsasanlaan ko. Tapos, nagre-rent po kami ng bahay. Alam niyo bang pinalayas ako? Ang sungit naman ng may-ari, para 10 buwan lang hindi nakakabayad ng renta. Imagine nyo, pinalayas kami 10 buwan. Nakita nyo? So, ganun katindi. Dumating sa point, totoo po ito, dumating sa point na talagang halos wala na kaming ulam. Ang ulam namin, this is a true story. I don't know if I told this to us, Mentor TJ. Kamatis na lang. Pero, power ka pa ng power, di ba? Nagsasalita kang ganon. So, and then suddenly, one time, in the middle of the night, I received a call from one of the owners of the formal company. Sabi niya, I think we should meet. Hindi pa niya ako kilala personally po. Hindi niya ako kilala personally. Only to find out after a few years, no, I was asked to work with him, directly working with him as his representative if he cannot, talk or go to other appointments, no. And tapos 4 months after,
biro nyo, I can do networking. I was given a salary. After 4 months, I was instructed by the president of that company to go to Nigeria to open business. 2012. And I can do networking. Can you imagine double? May sweldo ka and then you can do networking, international networker for 6 months. Ang laki po ng kinikita ko doon. And then when I came back, they form a department, no? Some of my colleagues are here. They form a department. I was asked to join that department headed by a certain, mga leaders, ano namin doon, mga boss. In a short span of time, I became the head of that department where I used to be just one of the parang member of that team and listening to the head. Tapos dumating po, nasa ilalim ko sila. Now, moving forward, pandemic came, I was pulled out, nilagay po ako sa research and development. After 1 year, I was promoted to a VP, Vice President position. And then we opened 3 more companies under that company. And pagkatapos po, alam niyo po ba, I was given another VP na, no? After 3 months, I was given another concurrent position as a VP for Director for Human Affairs. Ang dami. So, iisipin nyo, not to brag, sinasabi ko lang po sa inyo, iisipin nyo, yabang, ang galing nito Hindi po. It's not about me. Maraming mas magaling sa akin doon. Pero ang sinasabi ko, this is a grace-filled life. Yung po sinasabi ko, it's not me. It's about the power inside me. It's about the power above me, ahead of me, before me, on my side. Yun po yun. So, yun yung gusto kong sabihin sa inyo para makita nyo kung saan ako nanggagaling later on. Now, fast forward. I joined IM Worldwide, March 1. Ito na, yung kinuwento kanina. Wala po akong alam. Wala po akong kasama when I joined. Ako lang po mag-isa. Alam ni Mentor TJ, Mentor DJ, nakita nila ako. March 1 first day ko Sabi ko, manonood lang ako. Alam niyo po ba, March 1, nag-stop ako. Alam niyo bakit? March 15 ako. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit? Like ko sinasabi, I joined March 1, I started doing the business mga March 15 because nagkaroon po ako ng problema. Naman yung problema, si Mentor TJ lang ang nakakaalam nito. You will not like where I am few months ago. Meron po akong nagawang mali. May nagawa akong mali. It's a betrayal. No, may nagawa akong mali. I was about to start, alam ni Mentor TJ, and suddenly, first pay in. Bang! Wala, I lost everything. Pinalayas po ako sa bahay. Pinalayas po ako. Ready na po yung mga pay-in na iba. Pinalayas ako. I had nothing. Alam ni Sir TJ yan. Pero he kept quiet. Sabi niya, anong kailangan mo? Wala po. And I'm doing the business paunti-unti, March. Ganun katindi po. And then, lo and behold, after 5 months, because of the grace of God, He restored me. Ni-restored me. Kaya tuloy-tuloy na po. Kaya yung mga nangyari pong achievement sa akin, alam niyo po, yung sinasabi kong, totoo yun, yung sa laro ng chess, pag wala yung queen mo, if you lost your queen, it's so much harder or more challenging to win a game of chess. Kung sino po yung marunong ng chess. I don't have my queen for 5.5 weeks. Alam nyo ba, kahit ang dami ng sasali, in 2 weeks, sasabihin ko sa inyo, sabi nga sa akin ni Mentor TJ, grabe naman na resulta mo. I've been talking to some of the mentors here. Yung points ko, 15 days, 71,000 RQV. Sa kanan, ganito. Tapos sabi ko, Ruby, from zero to Ruby. Pero, because, even though you have the God's grace, if you're doing something wrong, kaya yung cross it's a reminder, di ba, may horizontal, vertical. Although it's God's grace, no? Grasya, pero meron ka pa rin mga consequence pag may ginawa kang mali. Hindi talaga. Wala kahit, sabi ko, todo na, kung magdadaya mo, daming sasali, hindi natutulan. When I was restored because of the grace of God, tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy. Di ba nung April, ang nangyari, halos tatlo yun Sapphire, Hong Kong, biro nyo top 15 parang top 15 ata sa mover, no, yung mover something. Sabi ko, ano ba to? Tapos tinignan ko, kasama ko yung mga top din na matatagal na. Biro mo, top 15 ako.
Kasi I was restored. Tapos tinanong ko yung mentor TJ, Mentor, ano ako, top 15 ikaw? Sorry, top 30 ako eh. Sabi, naunahan kita, mentor. Is it because magaling ba ako? Sorry, mentor TJ. Hindi. It's a grace of God. No, gusto kong sabihin. And I thank Mentor TJ talaga and his wife for being with me in spite of those challenges. Wala pong nakakaalam, sabi ko, tsaka ako kwento. Pero yun po. Now, is it because of me? No. It's God's grace. Lagi ko po sinasabi. Now, when you have God's grace, wala na bang magiging problema? Hindi po. Thank you, Mentor DJ. Hindi po. It's not gonna be a storm-free life. It's not gonna be a storm-proof life. A storm-free life or storm-free business life. But I'm telling you, because of God's grace, it's gonna be a storm-proof life. Proof, alam mo yun, para kami payong. Alam niyo ba yung may payong? Pag may umulan, tumatalbog yung mga ulan, hindi ka nababasa. You have your shield on the left and right. Pag merong bumabangga sa'yo, hindi ka masasaktan. Yung mga shield ng mga gladiator, it's like that. That's the grace of God. That's a favor. No, will you get it because you are praying every day? Will you get it? Yan, thank you, Mentor DJ. Will you get it because you are reading the Bible every day? Reading the Quran every day? No. It's God's grace. Because anak tayo ng Diyos. Yung mga magulang dito, I'm sure, oh, 'di ba? Lahat gagawin niyo para sa anak niyo. Hindi mo naman pwedeng sabihin sa anak mo na, ano, bagsak ka anak, mababa ang grade mo, o ketchup muna ulam mo. Hindi pwede. Pag tumaas ang grade mo, pork chop ka na. Hindi pwede, 'di ba? So, hindi bibigay mo lahat in spite of those things. No? Wala, lahat talaga totodo mo. Why? Because mahal mo ang anak mo. Kung ang Heavenly Father would give everything or I'm sorry, kung ang earthly father would give everything to their children, what more your heavenly Father? No, I'm not talking about religion here. I'm talking about my experience. I've been to so many ups and downs po talaga. Iba-ibang industriya pero in a span of 6 months talagang nasa top. Ang maganda po rito, we have this manual. Ang problema, na-realize ko, bakit tayo nagkakamali? Bakit bumababa? No, aside from yung shinare ni Press, no, we have to be obedient. Ang ganda nung shinare ni Press last Sunday. Grabe yun. So talagang obedience, no? So ano pa sa aking pananaw? So kasi may manual po tayo eh. And this was validated when I attended the training last March 1. Can you imagine? I've been keeping this na may manual pala tayo, kaya pala yung isang tao hindi na fully maximize ang kanyang capacity and potential because hindi niya alam kung paano siya mag-operate. Totoo ba yon? You do not know how to operate? Why? Because parang ganito, pag bumili ka ng any gadget, it comes with a manual. Totoo po ba yon? It comes with a manual. Let's say cellphone, merong manual. Pag binuksan mo, anong laman ng manual? Ang laman po ng manual ay yung mga instruction on how you can fully maximize the cellphone. Tayo po hindi rin tayo may manual. We were created, may manual, may instruction, sabi. And ang good news po, ang instruction, nandun po. For most of us, we call it the Bible. For some, they call it the instructions or the book of life. No? Grabe no, haba na nung sinabi ko. Di ba, mabilis naman yung kasunod eh, no? I'll be sharing some of the instructions from the manual. I'll be sharing tonight. Now, my first, again ito po sa akin I hope I won't be offending anyone. Pero ito po, it worked for me for so many years. Kaya nga tuwan-tuwa ako when I joined this community. Talaga po. Nandun sila Mentor Carl, no? Lagi ko sila nakasama when I was starting. Mentor Kath, nandiyan po yung mga iba, hindi ko lang nakikita rito. No? Ang sabi po, we don't need just knowledge, we need wisdom. One of the first that I would like to share with you is yung seeking God first. Unahin po natin ang Diyos bago ang iba. I am not saying that we go to church every day. What I am saying, before we do anything, unahin mo po na natin si Lord. Ayan po, let's dwell on the promises, not on the problems of the world.
Let's meditate on the promises of the manual, the promises of our Heavenly Father, not on the challenges. Ano yung isang promise? You seek God first. No, unahin daw natin. Yes, thank you Mark. Thank you Raymart. You put God first. And tignan niyo to and His kingdom and all His righteousness will be added unto you. Pag sinabi pong seek, unahin, yung righteousness, yung katwiran, yung katotohanan. Kaya nga nung pagpasok ko rito, grabe itong ginagawa nila talaga. Lahat everybody's saying this. No, how do I apply this? Alam nyo, pagagising natin, usually ang anong una yung tinitignan? Cellphone, prospect. Minsan yung iba sa inyo, guilty rin po ako dito dati Minsan din, bago mo tignan yung asawa mo, ang tinitingnan mo muna yung cellphone. And it will influence you. Chinachat daw yung crush. Sabi ni Raymart. So it will influence you already. Pag tinignan nyo yung cellphone, kahit na positive things yung titignan nyo po, it will influence you. Itabi nyo muna yung cellphone. We seek God first. Unahin po natin. Ano po? I'm not saying magsimba kayo agad. You pray. You ask for guidance. You meditate on His promises. Lord, maraming salamat po for today. No? Maraming dapat pagpasalamat. Humingi po kayo ng guidance. Ito po, kasi pag wala to, talagang magkakaproblema tayo. Ang problema ng iba, katulad ko dati, inuuna natin, sugod! Sugod! Tapos pag nagka-problema, Diyos ko patawarin niyo po ako tsaka magdadasal. What I'm saying, why don't you pray first before you act? Most of us act first, pag napasubo na, they pray. Nagiging problema po. So magdadasal ka na rin pala. Hihingin mo pala yung tulong ng ating Heavenly Father. Bakit hindi mo pa unahin? 'Di ba? So minsan sabihin natin, magdadasal tayo, Lord, naku bakit, Lord, ba't niyo po ako nilagay dito sa ganitong kapahamakan? Ba't ko ba nagawa to, Lord? Kung sabihin sa ni Lord, di mo ako kinonsulta nung iniisip mo yan Ngayong nasa problema ka na, kung lalapit ka sa akin. Kung sagutin ka, kung ako si Lord, sasagutin kita Okay? And tignan nyo that's the promise. When we seek God first, ang promise po, and His righteousness, okay? Yung ibig sabihin po yung katuwiran, patuwid na maayos, no? We act according to divine moral, no? Alam naman natin yan, basta mali, wag natin gawin. Pag inuna daw natin si Lord, all these things, all, can you type all if you're listening to me? Can you type all? I just wanna check all. Thank you. Alam nyo, all these things shall be added unto you. All daw po. Ang sabi, wow, ang dami. Ang dami nyo Ang dami na pala natin. Kala ko ako lang mag-isa. Joke lang. All will be added unto you. Ang ibig sabihin po ng all, lahat, our Heavenly Father owns everything. To be more specific, yung mga pangarap mo, Marilu, GM Kel, Rose Trillanes, Single Mom 43, will be added unto you. Ibig sabihin yung gusto nating kotse, yung gusto nating rank, yung gusto mong maging mover, yung gusto mong free wheels, yung gusto mong trip, yung gusto mong ikaw manalo sa anniversary natin, it will be added unto you. Kasi our Heavenly Father owns everything. Di ba pag pag-aari mo, it can easily given up to you. Pero unahin muna natin siya. That's the premise. What I'm saying, no, ako before I speak kahit saan po, I've been speaking kahit po sa ibang bansa. In front of about 10,000, I've spoke to 20,000 foreigners sa ibang bansa. Hindi po ako kinakabahan. Alam niyo bakit? Hindi dahil magaling ako. Because before I speak, I pray and I ask our Heavenly Father to be with me and He speak to the people. I ask Him to speak to you today. Unahin niyo po, before I present, alam niyo ba bago ko mag-present? Lord, sana po Jade. Hindi. Kaya ganun ko. So, Lord, kundi po Jade, platinum naman po. Unahin niyo, magaling ka, pero it's not because of your skills. No, iba yung mayroong guidance po. Magugulat ka.
Sumali ako sa iyo kasi parang iba yung aura mo eh. Now, what I'm saying also, no, hindi lang po sa entabla, you declare your dependence to to God, to your heavenly Father. No, kilalanin po, diretso niyo po yung relationship niyo with him. So it's a challenge, no, yung sinasabi nga, Adrian, nagbabasa ka ba ng Bible every day? O ikaw ba kapatid, nagbabasa ka ng Quran o ng mga kasamahan natin? Mahirap, no? Pero ako po, I just found out that in order for me to know the real who my Father is, I just have to look at the person whom He sent so I will know Him. No? Let me share with you another verse that I've been following. Yung John 14:6, sabi ni Jesus, sinabi niya to sa mga disciples niya, I am the truth, the way, and the life. No, how do I interpret this, no, in my life? Pag may problema, sakit, pera, sa pamilya, si Jesus ang sagot. Siya ang sagot. Pag may sakit, wag muna kayong, naku, nandiyan pa si Dr. X. Hindi muna. Nasaan ba yung antibiotic? Si Lord muna. You pray. Because Jesus is the way. Yan pong sinabi. No, I've been living this principle po for the last several years na rin po. At yung totoo, alam niyo po, the truth and the life, it gives life. No, talagang iba. Iba yung joy. Alam niyo yung want joy? Yung parang for no particular reason, wala kang bagong gamit, wala kang bagong na-sponsoran, pero you feel this joy when you realize that, Jesus is in you. Now, how do I interpret this or apply this in our business? Ayan, interesado ba kayo? Pag may nagtanong sa akin, ano yung IM Worldwide? Ano yung barley? Ano yung acai berry? This is my answer. Kung alam, syempre pinag-aralan mo rin dapat yung prospect mo. Pag alam mong kulang ng financial ang problema niya, itong paraan para masagot ang problema mo. The way. Paraan masagot ang problema mo sa financial. Just tell them the truth. Do not deceive people. Huwag po kayong mag-hype. Napakaganda po ng kumpanya, napakaganda ng mga produkto. Pag nakita mo pag nakita mo may sakit, ano ba yung barley? Ito po yung makakatulong po sa inyo when it comes to your sickness. Do not overpromise. Huwag po kayo mag-overpromise. We know how good our products are. No? Just tell them the truth. Huwag po kayo magsinungaling. And literally, I'm sure most of you naramdaman to. Nung nakita yung I Am Worldwide, nabuhayan kayo. Narinig ko rin dati si Mentor Carlo eh. 'Di ba, nung sabi niyang ayaw na niya, kaya nga ako last dance na eh. Sabi ko, ayoko na. Until I saw I Am Worldwide. Grabe, sabi ko, may ganito pa pala. Nabuhayan, it's the life. And kaya nga, ang sinasabi natin, do not just be a user. Kailangan maging, iba talaga revelation, kailangan maging agent of hope. You should be a challenge. Kailangan pag nakita ka nila, ikaw ang daan. Ikaw ang daan. Ikaw ang sagot. Ikaw ang katotohanan. So, just tell them, that's the application of this. This is what I do. Hindi po ako nagmamalinis. Minsan, syempre, medyo na parang nadadagdagan mo. Pero, live by this principle. Now, you may tell me also, naku, hindi naman ako kasi ganun kagaling. Hindi naman kasi ako ganun katangkad, kagwapo ni Mentor TJ, kasing galing magsalita ni Sir Joff, kasing talino ni Sir Carlo, kasing ganda nila. Alam niyo yun? No. Kanino mo kinumpare ang sarili mo? Sino nagsabi sa inyan? Ha? Huwag kayong maniwala. Kasi hindi ako kasing puti nito, hindi ako kasing itim nito, hindi kasing no. Let me tell you about the promise. Your design. You are fearfully and wonderfully made. Be careful po kasi ako when I learned this, parang naging hindi naman overconfident, confident ako. Kasi minsan pag may nakilala kang tao na mabait naman, pero parang kang nayayabang, hindi siya mayabang, pero iba yung dating, oozing with confidence. Because probably, my take on that is because he knows that he was fearfully and wonderfully made. Alam mo, nung ginawa po kayo, unang-una kamukha mo si Lord. You were created through the image of God. Tignan nyo nga yung mga nandito sa ano. Tignan nyo nga. Pakitingin nga.
Ganito pala itsura ni Lord. Grabe naman. Ganito pala. No, ang ibig sabihin po, based on the character. Character ang pinoportray doon ni Lord. You are based on the character. You were molded on the character. Hindi yung ganyan itsura. No? Grabe, ito pala si Lord. No? Hindi po, ano. So, ano pong ganito? Gusto ko lang sabihin sa inyo at i-reiterate sa inyo. Nakakatakot daw si Lord. Natakot si Lord nung ginawa ang tao. Nung pagkatapos gawin ka, ha? Sapagkat pagkahirap-hirap ko, ito lang ang aking nagawa. Hindi naman. So, ganito yon. After you were made, alam mo ba nung ginawa ka, ingat na ingat si Lord. Ingat na ingat po siya. Yan ang ibig sabihin nun. Ingat na ingat siya magkamali. Let me compare this to a painter. Di ba yung painter who's painting something that is work of art, dahan-dahan, ingat na ingat, bawat curves, bawat ano, ingat na magkamali. Ganon si Lord nung ginawa ka. He was so fearful na magkamali. Kaya nga nung natapos ka, he is in awe. Wonderful. Natuwa siya. Because you know how intricate the human body is? Nung natapos siya, he was in awe. Wow! Nung nakita ka. Kaya huwag kayong maniwala sa hindi gumawa sa inyo. Yung nagsasabi, wala, hindi ka magaling. Wala, hindi ka katulad ng ate mo. Hindi mo kaya yan, pang mga galing lang yan. Kasi diamond dyan, ano ka pa lang. It's not true. Why? Hindi naman sila nag-manufacture sa'yo. Ang nag-manufacture sa'yo is our Heavenly Father. Let me just tell you this. Pag kayo, 'di ba, sinong nangangarap magkaroon ng ano, ma-hit yung ano, free wheels? Sino? Can you type I? Can you type I? Tingnan nga natin. Sino yung nangangarap? Tingnan ko nga kung sino. Yun lang ang malamang, isa lang. Si Rex, ang dami, si Jemo, si Guada, lahat tayo, 'di ba? Anong kotse ang kukunin nyo? Sige nga kung 1 million, anong kotse? Anong kotse? Pati sa Spain, pwede yan. Anong kotse? Sige. BYD. Aba, Honda. Anong kotse? Anong singer? Singer. Camaro. Wow, Honda Civic. It's possible. Kasi up to level 6 yata, if I'm not mistaken eh. BYD, Sea Lion. Very specific si Mentor, ano. Di ba kunyari nakuha ni Mentor Jessa yung Honda Civic niya? It's possible. Kasi merong way. I am worldwide, merong strategy, may way. Nakuha mo. Pag nagkaroon ng problema yan, yung Honda Civic mo, hindi mo yan dadalhin sa Toyota. Why? Because yung gumawa ng Honda Civic mo ay hindi Toyota. Toyota did not manufacture your Civic. Pag ginawa niya yung Civic mo, baka magkaroon ng problema. Isn't that true? Ganon ka rin. Bakit ka makikinig dun sa hindi naman gumawa sa'yo? Your parents are just the way. No, ang talagang gumawa is our Heavenly Father. Kaya kung kahit yung parents mo nagsasabi sa'yo, wala kang mararating, in awe. Huwag kayong maniwala doon. You are fearfully and wonderfully made. Pag kayo dumating sa room, alam mo sasabihin ng mga tao, ang ibig sabihin niyan, wow! Andyan pala si Laila. Wow! Andyan pala si Marilu. Yan po yun. Wow, si Alds pala nandyan. Wow, they may not say it. Yung presence mo, wow. Not because you have achieved something. Not because of that. Hindi yun. It's because how you were created by your Heavenly Father. Bonus po yun, yung pong mga material things na makukuha natin are the results of what we have done. No? Kahit wala po yun, people will be in awe when they see you. Armored truck ang kay Sir Geoffrey, marami isasakay ito. Ayan po yun, let me say this again. Kaya minsan I'm very confident, lalo na pag nasa ibang bansa. I don't care if I'm talking to the CEO, pag nagpe-present ako ng business. Of course, huwag kayong magmayabang. Pero be confident, remember this, you are fearfully and wonderfully made. Wala ka pang resulta, pero this is who you are. This is how your Heavenly Father look at you. 'Di ba? So kaya ako pa nagpe-present, iba.
Kahit sino pa yan, I don't care. Bakit? I have something very important that you need. Kaya makinig ka. Pero wag mo sabihin ganon, ha? Huwag mo sabihin ganon. Baka hindi kayo pakinggan. Your identity. Thank you, Mentor DJ. Now, kailangan ba magaling ka? Well, bonus pag magaling ka eh. Pero bakit ang daming magaling? Wala pang resulta. Oh, baka yung grace hindi pa rin ano. Pero bonus pag magaling ka. Pero alam nyo ba, let me add another promise. Yung power. Ano yung power? This is what was promised by our Heavenly Father. Now unto Him, sa inyo po, who is able to do exceedingly, magagawa mo raw above all that we can think of, not because of you, but because of the power that works within you. Hindi po dahil ikaw. Minsan magugulat ka na lang, ikaw ba'y nasa entablado? Ba't iba yung sinasabi mo ron? It is the power within you. Kaya nga sinasabi ko kanina, when you pray before you do something, this is what what I am saying a while ago. You declare your dependence to God, tapos you partner with Him before you do anything. Alam niyo po, magugulat ka talaga sa resulta. Kaya nga, again kung kulang yung skills mo, bonus kung maraming skills. Hindi ko sinasabi huwag kayong mag-aral. Pero in spite of those, lack of those limitations, thank you, Marider, the power of the Holy Spirit. Yung power of the Holy Spirit with God na nasa isa inyo, given to you, hindi nyo mapafathom yung kakayanan, no? Hindi, wala pa rin nakakaisip how powerful our heavenly, the power that is within us because of our Heavenly Father. Because you partner, no? O sabi daw ni Stallions, ay naputol. Wala. Oh, that works within you. Exceedingly, ano yung sabihin ng exceedingly? Lalampas, abundant na nga lang, napaka-ano pa, pero exceedingly above. Can you imagine? Ask or think. Kung ano yung hinihingi mo, sobra pa. Kaya nga kanina sinabi ko sa inyo, ano mo, before you do anything, you pray first. Ako, no, modesty aside, I've been speaking for the last 15 years na po yata, no? Isosyo natin si Lord. Tama ka, thank you, Attorney Van. Partner mo si Lord. I-partner mo, sosyo mo sa negosyo. Kaya nga nung binanggit sa akin ni Pres Adrian, ang tawag sa akin ni Pres, no? Isang beses pa lang naman kami nagkita. Alam mo, yung 'di ba binanggit ko kanina, hindi yung negosyo haluan mo ng relihiyon baka magkagulo-gulo eh. Pero hindi pwedeng negosyong walang Diyos. No? Kung ang nagda-drive, 'di ba meron naman nagsasabing iba, Jesus or our God is my passenger. No? Why don't you let him drive and you be the passenger? Siya na pag-drive-in mo ng buhay mo. Siya na pag-drive-in mo ng negosyo mo. Okay? Now, andyan pa ba kayo? Ayan, we're almost done na po. Oh. Ano po yung purpose nyo? Ito, I will deal heavily on this, mabilis about your purpose. Ang isipin po natin is purpose over profit. Natutuwa ako nung binasa ko yung libro ni Press. Basahin nyo po yung Knit Worker. Grabe po yun. I've been reading a lot of books. I've talked to so many people, leaders outside the Philippines, mga matatagal na po, mas matatagal pa kila Press. Never I saw, I encountered this kind of wisdom that Press has. Kakaiba po talaga, grabe. So nakita ko doon na validate, sabi ko, pati yung mga aso po na dito namin nag-yes. Amen, I know, I know. Sumasagot yung mga aso. Shh, Baba, nandito po yung mga aso ko. Baba, nog, nog. Ayan, dalawa. O yun, narinig nyo, huminto. Hey, di ko kayo bigyan ng barley ha. O yung isa ko pinapainom ko ng barley kasi may allergy. Hindi, totoo po, James. Nag-allergy. Ang galing. Ay, hindi naman daw naririnig. Ako lang nakakarinig. So, ano yung purpose, no? Unahin po natin yung purpose bago yung profit. Ha? Profit, purpose muna. Ano ba yung purpose mo? Alam nyo, pag may pinasali tayo, ano yung purpose? Parang ganito. Ano yung kailangan ng customer? Ano yung po yung kailangan ng customer? Okay? Hindi yung kailangan mo. Halimbawa, may sasali. Gusto, copper na lang, copper. Hindi po, dapat po jade. Sino may gusto nun? Ikaw, hindi siya.
Siyempre gusto natin Jade, pero unahin niyo muna yon. Answer first the need, let him get what he needs, and you raise up the level of target after the initial need was answered. Ayan. Purpose, ano po yun? Pakisabi nyo nga po, I am obligated. Kahit sa sarili nyo lang, I am obligated. Alam nyo po, obligasyon po natin. May obligasyon po tayo. Anong obligasyon? Sinabi mo doon sa mga pinasali mo, tutulungan mo sila. Sinabi mo, yan, thank you, obligated. Alam nyo po, pag sinabing obligated, obligasyon mo na masagot yung rason bakit sumali yung prospect natin. And it's very powerful. Pag natulungan mo siyang masagot yung kanyang pangailangan pagsali niya, everything else will follow. It may not be smooth, it may not be immediate. Yung profit that you want will follow. Kailangan po tayo tumutulong hindi lamang po sa mga member, pati po sa non-member. Hindi lamang do sa kagrupo natin, which I am very proud of dito sa IM Worldwide. Talagang walang parang isang grupo, no? Pero sa atin din, ay naku, parang wala masyado akong kikitain dyan dahil that's the stronger leg. Pati sa non-member, you are obligated to share what you have. Alam niyo ba, yung isang malaking kalapastanganan pag hindi nyo na i-share ang ganda ng barley sa mga tao, obligasyon mo yan, kaya pinakita sa yan. Pag hindi mo na i-share ang ganda ng ating business, nako, kaya nga sabihin mo lang, uy, may barley ako ha. Ano yun? Basta. Uy, may negosyo ako na pwede mong gawin. Ano yun? Basta, tsaka na kita pupuntahan. Pero let them know. It's your obligation. You saw something amazing and a blessing from our Heavenly Father through I Am Worldwide. It's your obligation to share it. Whether downline mo sila o hindi, whether member or hindi. You will do things. You will do that because you will earn. Not because you will earn, but because you like to share it. Alam mo yun, yung gusto mo, naramdaman niyo ba yun, yung gustong-gusto mo? Kasi wala, gusto mo lang. Even yung minsan nga, parang kulang pa yung pinamasahe mo, yung pinunta mo, yung kinain mo, pero na-share mo, okay na yun kasi obligasyon. That's very powerful. And it's an obligation. Minsan dadating yung point, let me remind you sa akin, mas importante po ang obligasyon, comfort. Mas importante po, unahin niyo po ang obligasyon. And your personal comfort will be sacrificed. No? Some of the achievers here can relate to this, no? Meron talaga yung comfort mo. I'll give an example. Not to brag po, no? When I was starting dito, yung second, third week na po, sabi ni Mentor TJ, natutulog ka pa ba? So yung comfort of sleeping, pwede naman kasi ano naman pwede naman bukas na lang, pero kasi may need. I was blessed with different members, hindi lang sa Pilipinas, immediately meron po sa UAE, meron sa London. Alam niyo naman po yung time zone niyan. -7 hours, -5 hours. So ang mga talk natin diyan, mga 2:00 ng umaga, 3:00 ng umaga. So obligasyon mo kasi pinasali ko sila kung kailan sila pwede, and then I'll make myself available kung kailan available yung tao nila. That's an obligation. Ang personal comfort, pwede ko sabihin, hindi, gumising na lang, ganito na lang, pwede yan, no? So hindi ko tinataas yung bangko, pero that's one of the things that you may sacrifice, no? Sa una lang yan, kasi pag gumaling naman yung mga yan, they can do it on their own. Obligasyon. You know why? Number 2, the passion. Because of the passion. Yung passion yung ginagawa mo, not because you're being paid. You're very eager. Ang motivation mo internal, hindi external. Ibig sabihin, yung what you know, you're very eager to share what you know. Like kung sinasabi kay Lord, no? Sabi ko, alam mo, minsan, kalabang ko yung gabi. Nabanggit ko kay Mentor TJ. Nung nagsisimula, mga 2 months, magto 2 months na ako. Sabi ko, Mens TJ, sabi niya kasi lagi, uy, natutulog ka pa ba? Lagi niya sinasabi sa akin. Sabi ko, galit nga ako yung gabi becomes my enemy because you need to sleep. Yung 24 hours, sinasabi ko lagi ko sa TJ, kulang ang 24 hours. I've been praying, Lord,
Pwede po bang bawasan nyo yung 24 hours ni Sir TJ, bigay nyo sa akin? Tawa siya ng tawa. Maging 26 ako because there's so much things to do, to share. Marami pong pwedeng ma-share. I'm sure nararamdaman nyo yan. In fact, kayo, you don't need an alarm clock in the morning to wake you up. A-alarm mo ng alas 7, gising ka ng alas 5. Because your passion wakes you up. Wag na wag mawawala yan, your eagerness to share. Kasi pag nawala yan, you become distracted to so many things. Naging distracted. Ang daming distraction nowadays. Remember how you started. Ano yung nakita mo? Don't be distracted. You're very eager. Di ba yung nakita mo, gusto mo parang kaya mong kausapin kahit sino, kahit presidente ng Pilipinas, di ba? Yung when you first saw the opportunity, ang una mo nakikita is the benefit when you share this opportunity, when you share the product. Pero ngayon, na mas magaling ka na, because you get distracted, ang una mo nakikita yung mga bagay na magpipigil sa'yo para makuha mo yung ating nakalaan sa'yo. Halimbawa, dati pag sinabing, huy, may Zoom ng alas 9. Nako, alas 8 pa lang, mentor, nandyan ako. Meron tayong team day sa Monday. Alas 5 dapat nandun na, tapos hanggang alas 9 time. Mentor, alas 12 pa lang nandyan ako. Di ba? Merong event. Di ba? 5 ticket ka, mentor. 10 ang sa akin. Because, iba yung dati. Ngayon, nung mas tumagal ka na, pag sinabing, naku, may Zoom. Ba't namang gabi? Naku, may training. Anong oras matatapos? Di pa ka nagsisimula, tapos na. Oh, ilan kayo sa, sa Dominic? 20 kaya mo? Naku, 10 lang. You became distracted. May bago mga kumpanyang ang gugulo. Ang gugulo ng kumpanya. Kinukuha lahat ng alam nyo, ginawa ko. Huwag kayong mapadistract. Huwag kayong magpadistract. Pambihira naman kayo. Nasa kama na kayo, pupunta pa kayo sa banig. Dito, this time, in the natural world, do not dwell on the promise. Dwell on the proof in the natural. Ano yung promise? Oh, dito, ganto, ganto. Promise. Sa atin, we have the proof. We have the proof. Di ba? Alam mo, ginawa ko, ang gulo kasi, di ba? Lalo na ako, ang dami kong kaibigan doon. Hindi ko naman talaga sila kaibigan. Friend, yung talagang, ano lang, ano ba tawag doon sa friends mo online? Hindi mo naman talaga sila kaibigan eh. Hindi ka naman nila kinakausap dati. Nung nagtayo na sila ng kumpanya, dumami na, naglipatan, bigla kang, hoy, kamusta? Bigla kang ginaganon, di ba? Alam nyo, ginawa ko, sabi kasi sa akin ni Mentor TJ, oh, okay lang, wag mong ano yung mapansinin. Nadidistract ako, half friend. Half friend daw. Okay, half friend ko, yung mga half friend ko na yan. Alam mo, ginawa ko? Hindi ko in-unfriend. Binlock ko. Alam mo, sasabihin ko sa inyo diretso ha. Tanungin mo sila, yung mga matataas doon. Binlock ko talaga. There are about 76 of them. Ang gulo eh. Ang gulo. Tsaka, puno na yung isang account ko, 5,000. Di tinanggal ko yung 75. Then I was able to, accept mga bagong mga taga-IM worldwide na puro positibo. 'Di ba? Those who can help me. Sabi ni sa akin 12 nag-add ng friend at nag-message. Pag kinamusta, binlock ko po. Sabi sa akin ni Mentor TJ, yung, ba't mo naman binlock? Paano pag nagsara sila? Paano ka hanapin? Sabi ko, when your garden is beautiful, butterflies will naturally come in. Problema nila kung paano nila ako hahanapin. Sila ang gumawa ng paraan. Ganda-ganda ng IM Worldwide. Gagawa ng paraan niya mga yan. So alam nyo, binlock ko po talaga. Hindi ako 75 of them. Matataas. Pag nagkita-kita tayo, papakita ko sa inyo. Ha? Yung iba, in-unfriend ako, binlock ko, pati asawa nila. unfriend ako, tapos titignan sa asawa nila. Block ko silang lahat. Ayun na, tama si Mentor. Alam niyo, ulitin ko, napakaganda ng hardin natin, ng IM Worldwide. You don't have to chase butterflies because they will naturally come in. Alam niyo, ang dami po, napatunayan ko na yan. Minsan pa nagkita tayo, yung mga message sa akin. Merong 2008, hindi ko pa nakikita. 2008, meron yung sumali sa akin sa US. Last chat namin, 2009. Merong iba active. Sabi ko, diyan ka na lang, you stay there. O, panggugulo ka pa eh. Ang gugulo, nanghihingi pa ng mga face lot.
Walang ganun dito, sabi ko. Anyway, naka-record pala to, no? Hindi, totoo lang. Because I'm eager. Okay? So wag mawawala yung passion nyo. Share what you have. Isang responsibilidad po natin ito. Isang responsibilidad natin to. Meron tayong buto eh. Yung I am worldwide is a seed. Yung barley is a seed. Yan, nasa loob niyan, di ba yung sinasabi? Sa loob ng buto may halaman. Yung halaman pwede maging puno at pwede maging kagubatan. Share the seed. Ikaw ay isang buto. Kaya huwag kang mahihiya. Huwag po kayong mahihiya to share what you have. Huwag ka mahihiya, hindi ka naman mangungutang. Nung nangutang nga tayo, hindi naman kayo nahiya eh. Ngayon pang ka mag-share ng napakagandang opportunity. Your posture should be, you need me. Huwag nyo naman sabihin ha. Kayo lang yung dating nyo. I-cite mo yung sarili mo. You need what I have. You need me. Okay? Kahit sabihin nilang loko-loko ka, ano, alam mo ito, share ko sa inyo. Alam mo ba, mahal ka. Ano ba yung kanta na yun? Alam mo ba, mahal kila. Wala, bata doon. Hindi. Natawa. May natawa. Sino? Lakas ng tawa na yun. Kayo talaga pagkalokohan ha. Alam mo ba, mahal ka niya. Wala silang anyway, edit niyo yun. Nung lumipat ako rito, 1.5 months, sinabi ko to kay Mentor Bong. Sabi ko sa kanya, may nagsabi, ano ba naman yan, sir? VP ka na? Nag-distributor ka ba? Nag-distributor ka pa? Meron pang isa, mataas ang posisyon. Hindi ka makaka-build ng group. Hindi ka na makaka-build ng group. Meron pang nagsabi, nasa daily pay-in ka na eh. Ay, daily payout ka na eh. Di sana dito ka na lang nag-network. Mga sinasabi sa akin. Sabi ko, daily pay-in ba, daily payout kayo? Daily pay-in kami rito eh. Ano mas gusto mo, daily payout o daily pay-in? Tapos may nagsabi pa sa akin, taga-ibang kumpanya, hindi naman, taga-ibang industriya. May nag-mention sa akin, sabi niya, bro, nasa ano ka na eh? Executive level, handling 4 companies. What? Nag-networking ka? Networking ka? Yun ang sabi sa akin. Have you experienced that? Nag-networking ka, tapos pag titignan ka parang ulo hanggang baba. Alam mo sabi ko sa kanya, hindi ako networking, networker ako. Wrong pronouncement ka. Wrong pronunciated ka. Alam mo, hindi nila alam yung sinasabi nila. Huwag kayong mahiya. Ako pag tinanong, yes, I am an international networker. Ang sinasabi ko, pag may nagtanong, lumipat ka raw sa IM, distributor po ako rito. Walang ayaw maniwala. Distributor ako rito. I'm an international distributor. I'm a professional distributor. International network marketer. Huwag niyo pong ikahiya ang something that could change the lives of so many people. Kahit sa kamag-anak nyo. And do not apologize that, ay naku, pasensya na po kayo, magpe-present kami ha. Anong pasensya? Buti nga binigyan nyo silang time. O kaya sa inyo ko lang po sasabihin, huwag kayong humingi ng pasensya. Sa atin lang to ha. Pasensya na po kasi makaka-istorbo kami ha. 10 minutes lang. Sa akin, how much time do I have? Pag sinabing 5 minutes, forget it. Bakit? This is a big business. How can I explain a big business in 5 minutes? Siyempre, hindi ko sinasabi sa kanilang ganun. Sa sarili ko lang. Ay sabihin ko, kunya, sa akin lang. Sa sarili ko. Joff, hindi ko sinasabi sa kanila, yun, sa akin lang. Hindi, totoo. Pero sa sarili ko, ha? Kaya sabi ng iba, merong ang nagsabi sa akin, leader na lilipat, Sir, ang sungit mo kasi eh. Kasi ba naman, bibigyan ako ng 5 minutes kasi kakausapin daw nila yung isang ano nila doon. Sabi ko, bakit mo ako bibigyan ng 5 minutes? Doon ka na. Kasi kung tinuloy mo sa akin di sana mas matagal tayo. Magkasama raw. Anyway, ayan, naputol yung ano ko, yung lobat, naglobat. So at least I can still see you. So wag po kayong mahiya. Dapat po, walang hiya kayo. Pero again my disclaimer, sa sarili mo lang sasabihin. Huwag sa harap ng customer. 5 minutes lang, excuse me, goodbye. Hindi po. Do not apologize. Because uulitin ko po, you're about to change somebody else's life. We have a very amazing, yung iba nga best, ano nga lang to sa atin, amazing eh. Ba't ka mahihiya? Huwag po kayo mahiya. No? Ako hindi po ako nahiya. Walang hiya talaga ako. Talagang walang hiya.
So nag-present nga ako dun sa, alam nyo ba, ito yung sinasabi ko, butterflies will naturally come in, nasa ilalim nila sa bong. I'm about to, 2 weeks ago, magsasalita na ako sa Zoom, may tumawag. Totoo po, may tumawag. 5 minutes, sinagot ko number. Sabi, I'm interested in what you do. Sabi ko, sino po ito? You may want to meet me because I like what you do. Okay po, hindi ko sineryoso. Kasi sa ano eh. And then eventually, may-ari po pala ng isang maayos na school. Nag-meet kami, to cut it short. Ang unang join po nila, 11 sila. Nasa ilalim nila Mentor Bong. Tapos bukas, nung sumunod na araw, may 5 ulit. Tapos sa Friday po, I'll be speaking to the parents. And every Saturday po, meron po kaming session with the parents. Ba't ako mahihiya? I'm about to share a very wonderful product. No? Amazing product. So yun lang po, okay mahiya. And lastly, I am encouraging you, lumampas yata ako you continuously seek guidance and mentor. No, kailangan po may mentor. Kaya nga, again, this is another validation. Pagdating ko po rito, ang tawag, mentor. I've been talking about this. I've been speaking about getting a mentor since way back pa po. 2009, I've been telling people, get a mentor. Mentor sa business, mentor about skills, mentor about mindset. No? These are some of my mentors. No, ito po yung mga sinusundan ko. Les Brown, yung mga yan po, sila Mike Murdoch, Eric Warren when it comes to network marketing. I follow them. Why? Because alam nyo, bawat tao kasi may area of gifting eh. Bibihira yung nasa kanya na lahat. So when it comes to spirituality naman, so I follow Joseph Prince and also Joel Austin. No? Pag motivational, yan ang mga sinusundan ko kaysa kung ano nung sinusundan natin, yung mga yung mga sumasayaw na pusa, 'di ba? Yung mga ganon, sumasayaw na pusa. Yung kayong ano ba yung paatras yung sayaw? Yung kay Elias, ano po ba 'yan? Ay sorry, ano ba 'yan? Sabadiha, ano ba 'yung Sabadiha? Ano yun? Paatras eh, yun na lang, paatras na yun eh. Okay? Now, and if you want to get a mentor, be mentored when it comes to leadership and life, I go for Miles Monroe. Iba po talaga. Now, meron din po ako ngayon susan lately, and of course, I'm very thankful to my pastor and of course si Pres Allen. Yung book. Now, why do I follow different people? Because kailangan po may mentor kayo, hindi lang sa business, hindi lang sa family life, sa social life. Ako po may counselor. Meron pong ganun. Kasi lahat pinapakinggan ko as much as I can. Kasi uulitin ko, lahat ng tao may area of gifting. Lalo na yung mga bagong sali po sa grupo natin. Dun sa dating mga nakita ko, may nagsasabi sa aking mga matataas na mga who's been in the industry more than I am, sa akin, bakit mo tinatawag na mentor yung mga yan wala pa namang resulta yan? Sabi ko, well, people are gifted in different areas, di ba? Wala pang resulta but they can speak well because yung pinanggalingan nila. No, so, yan po yung aking mga mentor. Lately, I've been following, hindi naman lately, matagal na, since 2020, ini-stalk ko na si Pres Allen. Kasi may kasalanan yan si Mentor TJ. And of course, I'm so happy when this book came out. No? Kasi hindi naman natin makakausap lagi si Pres. No? Bibihira lang naman nakakausap kay Pres, no? Dahil very busy. Ayan po, no? So, ang mentoring, hindi kinakailangang face-to-face, ha? You can read their books, you can watch them, their presentations, their training. Pero ako, before I end, let me share with you I found the greatest mentor of all time talaga. Why do I call him the greatest mentor? Because all the things they know, ito pong lahat ng nandito ay nasa kanya po. And he is also a networker. Oh, kaya kung may susundan kayo, be careful of who you follow, ha? Kasi hindi basta magaling susundan nyo. You check the background kasi you will become who you follow. Di ba laging sinasabi, you become who you follow. So ako so blessed and thankful that I found the greatest mentor in the person of Jesus Christ. So he's not only my savior but also my mentor. Bakit po siyang sinusundan ko? Kasi po networker din siya. 'Di ba nag-recruit din siya? Nag-recruit din si Jesus Christ. In fact, before he recruited his offer, that's why he was able to recruit so many people because of the package that he's offering. Ako my interpretation, it is better than Jane. May package po na ino-offer. The company opened 2,000 years ago. Until now, it is still open. O, di ba? Very successful networker
nag-offer ng package. Ano yung mga in-offer niyang package that is more than Jade? Meron pong if you need joy, peace, and life, it's being offered by this wonderful networker. Tapos nagtayo ng kumpanya until now, bukas pa. So I'm following him because he's the only mentor, networker who died and walked the face of earth and still alive. No, I believe na pag sinundan ko to, malay mo, 2,000 years from now, maalala ako ng mga ibang tao. Yung isa sa magaling din na networker is, who knows, sumagi sa isip nila, si Adrian. No, not because of me, but because of the wisdom that I was able to get. Now, this is a book. Actually, itong book na to, I still have it now. Alam niyo po ba itong book na to is a networker's book. Magugulat kayo mga sinasabi natin naririto. And these are the principles being practiced by no other than, Jesus Christ. With that, I'd like to thank you all. Nag-overtime ako, pasensya na po kayo. Maraming salamat for listening today. And I declare blessings sa buhay ninyo. Hindi lamang financial blessing, health blessings, and also whatever you aspire in our business and in life, be given to you immediately because of God's grace, not because of what you do. God bless you all and thank you. Wala akong naririnig. Ako lang ba walang nakakarinig? Thank you po. Wala talaga siya si Sir Joffrey. Okay. Kala ko. Yeah. Ayan, meron na Sir Joff. Grabe Yeah. na yan. Kala ko kinuha na ako ni Lord, wala akong naririnig eh. Kala ko kinuha Pasalamatan natin si Mentor. Kinabahan ako, Miss DJ. Kasi grabe. Sobrang daming natutunan. Siyempre, di ba? So magtatawag ako ng 2 person. Okay, 2 minutes lang. So siyempre, unahin na natin si Mentor. 2 minutes na insight. Kung ano yung pwedeng, alam mo kung ano yung natutunan mo regarding sa training. Okay, sa training ni Mentor Adrian Del Rosario. So siyempre may nakita ako dito kanina. Isa to sa mga idol ko eh. Nung nag-millionaires mentorship, mentor yung tama. Okay, si Mentor DJ Papa. 2 minutes lang mo, Mentor DJ. Alam mo, naka-prepared na yan eh. Anong gagawin ko? Sorry, reaction? Mentor, ano po? Insight po, yung insight regarding sa topic po ni Mentor Adrian De Rosario po. Alam ko, naka-ready ka na eh. Grabe naman si Sir A. Masyadong ginagalingan eh. Pero agree ako dun sa sinabi ni Sir A. Agree ako sa lahat. Pero ang ganda ng idea na yung focus. Kasi up to now, kasi I'm very exposed like si Sir A. I do have exposure pa rin eh sa iba't ibang industry, real estate, sa mga insurances, corporate, sa mga banks, nasa personality kasi ako development training. So certified din ako ng unique sa DISC personality. So yung sinasabi ni Sir A para at least may idea kayo on a corporate setting, yung focus, problema yan ng karamihan ng maraming tao. Problema yan ng karamihan ng tao. Kaya the most dangerous person is a person with focus eh. Kaya tama yung sinasabi niya na hindi ko alam, very cliche na pag napakinggan nyo is the grass is greener on the other side of the fence. On the side, totoo yun kasi nandun yung sunlight. Pero pagpunta mo dun sa other side, yung grass, it's not greener eh. The grass is greener where you water it. We have to grow where we are planted. So tama yung ginagawa natin ngayon na meron tayong live class together with Sir A. It's growing sa atin yung mindset natin, yung challenges natin. Ang galing ng sinabi ni Sir A kanina, yung mga behind the scenes. Akala kasi natin yung mga top earner, top distributor, hindi yan nagkakaproblema. Pero the way they handle it, yun yung nagiging
doon lumalabas yung pagka-top earner nila at normal na tao. Nagigets nyo? Kasi di ba sabi nila, life is 10% that happened to us and 90% how we react on it. So yung mga challenges, ganyan sa akin parehas kami ni Sir A dahil nga galing kami sa ibang bahay, pumasok kami dito sa IM. May mga challenges talaga. So ang galing yung i-share ko na lang din, total life class naman to. Yung mga Israelites nung pinull out sila sa Egypt, tapos nagugutom na sila dun sa disyerto, nagrereklamo sila, nag-grumble sila to the point na sinabi nila kay sino ba yun? Si Abraham ba yun? Si Moses? Si Moses, di ba? Na nagreklamo, dapat pala doon na lang kami sa Egypt, hindi pa kami nagugutom. Okay lang na slave kami doon, pero hindi naman kami gutom. Tapos, eventually, nagpadala si Lord ng mana every single day. Tapos, sinabi niya nung Saturday, pag Saturday, dalawa kukunin nyo kasi mag-i-skip tayo ng Sunday. Pero, every day, isa-isa lang. Ang galing nung idea na pwede naman maramihan, 'di ba? Parang sinabi ni Sir A, samgyup kayo diyan, unlimited. Tapos pakonti-konti, hindi everyday because first tinuturuan tayo ng faith. So, tama rin yung sinabi kanina nung taga Spain, Sir A, kaya tayo naging successful. It's your faith. 'Di ba yung story ng woman, yung hindi nag-stop yung bleeding niya, hinawakan yung robe ni Jesus, 'di ba? Sinabi, may na ganun siya, 'di ba? Parang may humawak sa kanya, because of your faith, you've been saved, 'di ba? Second is yung grumble. Minsan ganun, may mga challenges pero we grumble. Dapat hindi daw tayo nag-grumble kasi dinala tayo dito. So particular ako, tsaka si Sir A, may mga challenges lang, siguro rough start, pero it doesn't mean the Lord will not provide. And I believe it's for everybody. 'Di ba? Even though galing kami sa ibang bahay, 'di ba? Tas kayo fresh start kayo dito sa IM, new bloods kayo, 'di ba? We believe pa rin everything happens for a reason. Nag-speak si Sir A, may live class tayo. Kaya yung sinasabi ni Sir A kanina, ang ganda yung holistic. Kasi ang life, it's not about financial or business lang. It's physical, mental, emotional, spiritual. Kaya ang maganda dito, pag naging successful tayo dito sa IM, buo tayo. Buo tayo. Kasi marami sa labas may mga namimita ko na na okay talaga, financial. 'Di ba? Napapanood natin yan 'di ba? Millionaire, billionaire. Tapos biglang, ba't nag-suicide? Ano yun? Kasi bakit? Hindi siya okay spiritual. Malnourished siya kumbaga. Ang taas ng business, ang taas ng finances, ang baba ng mental, ang baba ng emotional, spiritual wala. Kasi kung alam mong, 'di ba, fearfully and wonderfully made ka, hindi mo sasayangin yung, 'di ba, yung binigay sa yung wonderful blessing called life. So, ang galing ng tinuro ni Sir A talaga, holistic siya and yung grace. Appreciate ko yung grace kasi yung grace, ito yung mga blessings na hindi natin deserve. So, yan. Tatlo kasi yan add ko na lang Sir Joff, sorry. 'Di ba? Pag meron tayong kasalanan, number one, 'di ba ako, medyo malituhin ako sa lugar, lagi ako nahuhuli. So, sir, lisensya. Tapos ngayon, kasi nag-network ako, hindi ko alam kung nakwento ko tayo sa iyo, Sir A, for 4 years, nag-network ako sa Bicol. Doon kami nagkakasabay ng mga, natin, kapitbahay natin. So, kaya yung lisensya ko, Bicol. Tapos, pag nahuli ako ng MMDA sa EDSA, Bicolano pa di. Ang sagot ko lang, iyo. Ganun lang yung alam kong sagot. So, okay. Sige, ingat ka. So, normal, pag ikaw, nahuli ka, tas hindi Bicolano or normal, talagang ticket ka. So, that's justice. Pangalawa, pag pinagbigyan ka, that's mercy. What if, eto yung usong-uso to, 'di ba, si Gabriel Go, hinuli ka na, 'di ba? Pero nalaman, okay, ka, Bicolano. Ganyan. Hindi ka lang pinagbigyan mercy, kinarwash pa yung kotse mo, pinalitan pa yung mugs, change oil pa. Ang tawag doon grace. Yung sumablay ka na
pero still blessed ka. Ganun ka-gracious ang Lord natin. 'Di ba? So, yun yung talagang sobrang na-appreciate ko na pag na kay Lord ka kasi, nandun ka sa umbrella ng grace niya. And I believe ganun yan eh. Sir A, ang success, kaya tingin ko nabe-bless tayo kasi ang success communal eh. Damay-damay. So dahil nasa grace ni Lord under sila Press, GM Ana, VPI ka, nag-overflow sa atin. Kaya yun. So super appreciate the time na binigay ni Sir A, talagang knowing Sir A, talaga yan. Hindi yan nagtitipid, laging sobra-sobra. So yun, thank you Sir Joff, thank you Sir A. Yun, grabe, di ba? So imagine, no? Sobrang ganda ng sinabi ni Mentor DJ, especially ni Mentor Adrian, di ba? Sabi nga niya doon na seek first, seek first the kingdom of God. Di ba? Di ba? Kasi most of people kasi may mga tao na, yun, katulad nga ng sinabi niya na pagka gumising, kung ano-ano na lang ginagawa, di ba? Lalo na dito sa amin, pagkagising, alas 4 pa lang, ilan ba si ganyan? Oo, nabuntis yan. Ibang asawa yan, di ba? Alam ko yun. Di ba? Nakakaano lang. Pero ibang level yung meron sa grupo natin, which is tinuturo talaga tayo. Di ba? Talagang dinadala nila tayo sa tamang landas kung paano natin mas makilala si Lord. At the same time, kung paano, alam mo yun, yung kung paano, how to maintain your success na kasama mo si Lord. Amen? Yun, di ba? Kaya palakpakan ulit natin si Mentor Adrian De Rosario at syempre si Mentor DJ Papa. Ayan. So syempre, di naman ako papayag na walang paunlak, di ba? Ayan, nakaready na po yata ang aming handog, ang aming munting handog para kay Mentor Adrian Del Rosario. Okay lang po ba nating i-plug natin ang ating munting handog? Mentor Tech? Loading, loading. Ayun. Ayun si Mentor Tech. Yung ating munting handog para kay Mentor Adrian. Alright. Kita ba? Okay, so wait lang natin. Yun. Ayun! Grabe! So, ito ang ating munting handog para kay Mentor Adrian Del Rosario. Okay, Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Adrian Del Rosario, Sapphire Elect Executive, in grateful recognition for generously sharing his wisdom as a special guest speaker of Team Victory Live Class. Given this 25th day of June 2025. Maraming salamat, Mentor Adrian Del Rosario. Okay? Okay bang palakpakan na ulit natin? Okay lang bang mahingi ulit natin yung comment na thank you, thank you, Mentor Adrian Del Rosario? Diba? Ayan, maraming salamat, Mentor Adrian Del Rosario. Siyempre, ano ba yung next natin? Okay, ayan. Siyempre, yung mga announcement, di ba? Alam mo yun? Iba eh, ibang level eh. Kaya sobrang ganda talaga dito ko na-appreciate. Mas lalo talaga, sobra. Di ba? Sobrang ganda ng grupo na naging part tayo sa Team Victory. Okay? So, siyempre, okay lang bang bigyan natin ng millions of virtual claps si Mentor Carl Tamayaw. Ayan. Hello, Mentor Carl. Hello, Mentor. Ayan, loading the slide. So this time hindi po ako recording. Hindi po siya recording. So live ko pong ipe-present ang ating announcement tonight. Yeah. Almost there. Perfect. Sharing. So again, amazing morning, afternoon, evening, everyone. Carl Tamayaw is in the house. So yun, nakala ko niya, recording pa rin. So for the weekly announcement, June 25, 2025, let's get it on. Nakikita po yung screen? Yeah, kita. Ayan po. So we only have Thursday, Friday, Saturday, and Monday. Hindi po kasama ang Sunday dahil po sarado ang office. 4 more days to secure our maintenance. 300 unilevel points to maintain our binary points. 600 to be part of the Project 001. And 900 unilevel points to be part of the
top mover recognition. Okay? Every Monday, team day at the office at 2 p.m., 5 p.m. IBP, and 7 p.m. IM5. Okay? Monday po at the office. 2 p.m. ang start po niyan. And nag-replenish na po ng stock ang IM a Neat Worker sa office. So go grab your copies. 500 pesos lang po yan. Gaya po na sinabi ni Mentor Adrian kanina, napakaganda po ng content ng ating libro na yan. Then, eto, nung Sunday lang po to nilabas yung ating Free Wheels 2025. Hindi ko po iisa-isahin lahat ng mga mechanics po dyan, pero ang i-highlight ko lang po is number 1, kailangan po natin, hindi ata nakikita yung sa screen ko to. Meron po tayo yung passport. Okay, ito po yung pinapastampan. 100 pesos po yan sa office. Kailangan po natin mag-secure ng ganyan. So for the yung mga 18 years old hanggang 24 years old and 11 months, kailangan po, qualified po tayo dyan sa Free Will Incentive. So we need 30 stamps kapag tayo po ay residing in Metro Manila, Taytay, Agono, Cainta, and Antipolo. And for those outside those mentioned locations, yung mga IBC, Cebu, let's say, sa Davao, 15 lang po ang kailangan na visa stamps. Okay? At the same time, kailangan po natin mag-purchase ng 12 boxes ng Choco Barley as a maintenance from June, July, August, and September. 4 months po yan. Okay? Then, kailangan po natin umattend sa Dominate na event. Okay? So again, hindi ko po lahatin niya. Meron naman pong announcement si Press dun sa kanyang page and ipopost din po natin to sa ating GC. So yung sa Free Wheels for Network Builders 5, so this is the 5th. So yun din po ang ating mga requirements. So meron tayong 1 million, 2 million, 3, 6, 10, and 20 million. Compared doon sa dito po 10 stamps lang po ang kailangan natin, hindi 30. 10 stamps lang po ang kailangan. So secure your stamps, secure your Visa cards and have it stamped sa kapag training. Hindi po yung tipong kapatapos na yung training, tsaka lang po tayo magpapastamp. Dapat po within the first 15 minutes, mapa-stampan, mailagay nyo na po yan doon sa entrance ng ating training room. Okay. Ang isang important reminder po dito sa mechanics ng ating Network Free Wheels, Network Builder 5, is yung, of course, kailangan nga din tayong umattend dun sa 8th anniversary natin with 10 direct referrals, old or new. Parang po doon sa qualifications ng Singapore at Hong Kong, kailangan po natin ng 10 na papapa-attend din doon sa event. Requirement po yan, okay? Direct, new, or old. Kailangan din po natin mag-secure ng 20 boxes ng Acai Berry and 20 boxes of Choco Barley for those 4 months, June, July, August, and September. That amounts to 17,000 pesos. Kayang-kaya po yan. Kung kapalit naman po is 1 million at least na worth of car. Sulit na sulit din po yan. Ang isa pong kailangan natin i-take note. Yung iba po kasi, kukuha ko ng leader sa left, kukuha ko ng leader sa right, I'll let them hit the car. Okay, let's say, na-hit na yung isang leader ko sa right side, yung car. Nag-qualify siya, may 1 million siya. Doon din sa right side, sa left side ko, meron din nag-qualify ng car. Does it mean na makukuha ko na rin yung car? Hindi po. No overlapping. Kapag nakuha ko ng downline natin, yung car incentive, mababawas po yun dun sa accumulated personal points. Okay? Pero wag lang po to the point na, uy, ikaw, na-hit ko na yung, yung points ko, wag ka na mag-hit dyan kasi magbaback to zero ako dun. Yan. So, we have to take note of that. Wala pong overlapping. Kapag na-hit po ng downlines natin yung incentive, kailangan po natin mag-regenerate ng few more points or several more points para tayo din po ay maka-hit. Okay? So sa ibang weeks po natin, i-reiterate ko po yung ibang mga points po dyan. For now, yun lang po muna. Then, sorry, dagdagan yes, ko. I think very important dyan kasi brainstorm namin yan last time. Yung purchase na 20 bucks ng Choco Barley tsaka 20 bucks ng Acai Berry. Yes. Kasi pag hindi mo siya nabili, kasi June 25 na hanggang 30 lang ang June. So pag nag-July 1 na, hindi ka nakapasok doon sa, hindi ka na-qualify. So para sa akin lang sorry. Ang pinaka-urgent dito yung purchase. Tama. Kasi lahat pwede mong habulin eh.
lahat Correct. pwede mong habulin, pero yung purchase, pag nag-July na, tas hindi ka nakabili ng 20 20. Asay, 20 Ah, Choco 20, Barley, 20, hindi ka yes, na yes. qualified. Right. Mentor Adrian, you're raising your hand po. Thank you very much, Mentor DJ. Yeah, men's clarification lang kasi hindi pa nasagot ng head office. Paano yung nasa ibang bansa? At yung stamping of ano kayang alternative nila? Hindi pa ako nasagot doon. Tsaka yung sa dominate. No, kasi 'di ba? Paano kaya 'yun? Kadalasan, kagaya nung nangyari mentor dun sa ano natin, nung EEA, meron pong representative. Yung stamp, men's. Yung sa stamps, I'm not just sure for the other branches kung meron. Pero for sure, meron din po silang stamps dun eh. Pero yun, pag outside NCR, ang record lang ho sa kanila ay hindi nakasabit dito sa atin. Kung kunyari, men's, kunyari Pero nasa 10 din eh. 10 din pala ito. Must have 10 IM stamps from main office, IBC, and branches. So What pwede if pa. outside the Philippines na walang branch? Yun lang. 'Di Pero ba? Yun yung siguro, hindi pa rin ako nasagot kahapon eh. Tinatanong ko yun kasi may mga maghihit ako from nasa ibang bansa. tama. Yeah, So yeah, yung yeah, stamp yeah. yung challenge eh. Yung stamp. Yeah. Sige po, Ano mentor. kaya I-raise yun? po natin yan sa ano. Thank you. I-check ko din po yan kung paano po. Good question po yan, Thank you, Mentor Mets. Adrian. Okay. Ayan. So, again, let me reiterate what Mentor DJ also mentioned. So, ang urgent right now, since we only have few more days up until Monday, kung hindi po tayo makapunta sa office tomorrow, Friday, and Saturday to secure your 20 boxes of acai berry and Choco Barley doon ho sa mga 25 years old and above, and doon sa mga below 25 years old, 10 boxes lang po siya ng 12 boxes of Choco Barley. Okay? Tama. Then Wait, for the dominates, yan. So Mets, again, merong sagot si Mentor Kath. ayan, Mentor Kat, yan. Pa, Siyempre, parang, the oh. second office ng IM Worldwide. Meron sagot si Mentor Kath eh. Yes, Mentor Kat. Yan, most likely alam niya yan. Bring it on, Mentor Kat. Sa chat lang, pag Sa pag chat. international ang alam ko, exempted sila sa stamps and visa. Siguro I think Sir A, accountability na lang siguro 'yan. Kung Okay. wala pang mga kunyari, syempre yung mga ibang mga offices natin like Taiwan, mga Oo. ganun wala pa. Yeah. So, So, Korea, understandable Hong din naman ang Kong. ano yan. Yeah. Thank Pero you. maganda magkaroon din tayo ng nasa black and white din dapat yan. Oo nga, no? Baka kasi pag Yeah. Tama. kasi yung dito sa dominate, they need to be there. Pwede bang paano Correct. yung pag nabunot sila, yung representative ba would be counted? Pwede kaya yun? Yeah. Yung nga. Pero yun, yung sa Dominate nga kasi almost similar din dun sa ano natin, EEA, na Last yung time may na mabubunot, EA. kailangan physically present. And learn by lessons for all the memos. May isa akong na-skip at yung pa ang pinakamahalagang na-skip. Yung bata po, nung Sunday na nabunot, anak po yun apo ho yun ng akin nanay-nanayan. Hindi ko po nakita yung memo, nabasa yung part na yun na kailangan ilagay ang full name. Wala po yung middle initial niya. Ay nako, anyway. So don't forget, sa mga bisita po natin, mamaya mag-join na ho yan, hindi po kuya mag-join dahil biglang hindi siya nag-qualify dun sa kanyang raffle. Right? So June 23 yan. Kailangan din po natin magpasali ho magpa-attend ng 10 sa Dominate para ho tayo mag-qualify dun sa ating raffle. Right? Then, ito po, i-reiterate ko lang po to for the second straight week, yung third anniversary ho ng Team Stallion. So, meron po siyang raffle. 500 po. 100 lang po ang ticket. Pero pag bumili po tayo ng 5, free entrance na po tayo dun sa venue. Okay? So, meron po tayong free raffle tickets, 5 raffle tickets. Then at the same time, free entrance na rin po tayo sa venue. Sa Milawang Bato, Events Place sa May Valenzuela. That to be on August 24, 1 p.m. po yan. Third anniversary ng Team Stallions with Father Mentor, Leovi, and Ivy Agbo. So, see you there po. Okay? Then, ito po, hindi ko lang po agad na maximize, pero yan, with the grace of Mentor TJ, ito po, ang isa sa unang tools natin, digital tools ng Team Victory. Yung tinatawag po natin na digital business card. Okay? So ito po yung harapan niya. Makikita nyo sa taas. Yan po yung harapan niya. Meron po mga
design templates na po akong ginawa dyan. Then sa likod ho niyan is yung QR code. So para saan ho yan? Yan po ay yung upgraded na calling card. So hindi na po tayo tipong pa-print, bigay ng bigay ng bigay, tapos tapon ng tapon sila ng tapon. So ito, isang print na lang po yun, isang gastusan lang po yan. And ang loob po niyan ay ganito. Stop share ko lang po. Ganito po ang loob niyan. Ang kulit ni Copilot. So kapag tinap po ng friend ninyo, yung phone ninyo, or yung card ninyo, tinap ninyo sa phone ng friend ninyo, ito po ang lalabas. These links are clickable. They can directly call you. They can directly email you. They can directly open your Facebook account and they can access the e-commerce site na nakalink po sa account ninyo. Okay? Ano po yan. Gagawa po ako ng separate slide po para dito para makita nyo ho siya. So, kapag click tong order now, lalabas po dyan yung e-commerce website na nakalink sa account po ninyo. So, kapag umorder po dyan, yung friend po ninyo, based sa SRP, papasok po yung, bawa yung barley yung binili niya, papasok yung 500 pesos doon sa dashboard natin. Yun. And this is just version 1. So, ina-upgrade ko po yun ng ina-upgrade, and free upgrade po siya. So far, kaka-launch ko lang kanina nung version 1 kasi na-finalize ko na ho kanina madaling araw kung paano po yung magiging setup dito. So far, Mentor TJ has his own copy. Mentor Adrian already mentioned his interest of getting and also for his team. Si Mentor Mike, siya po kasi sa kanya po kung nakuha yung idea na yan. Same goes with Mentor DJ. Pero nakumpara ko yung difference. So I told myself na nakita ko yung version ng 1,500. Ayan, so ito po. Nakalink po dito sa taas. Dito sa URL. Nakalink po dyan yung IMID ninyo. So yun, pwede sila umorder dyan. So yun po yung laman. Ito yung laman niya. So pwede pong i-scan, QR scan. Pwede po siyang itap, yung card itatap sa phone. Pero meron pa rin yung details sa actual card. Just in case na low-bat yung kausap ninyo. Yeah, low-bat yung phone ng kausap ninyo. Yeah, so we'll have further details about this DigiCard. Pero ang version 2 po niya, mga mentors, kumbaga halimbawa, merong, yung iba kasi, sumali. Okay, sumali na ako sa team ninyo, what's next? Dito po, nakalagay na po lahat ng mga tools, yung mga videos, yung mga brochures, yung mga Facebook links, lahat po nandoon na. So hindi yung pati yung mga prices, yung mga product details, product portfolios, lahat po nandoon na. One-stop shop na po siya. Makikita niyo po doon sa ating last na po to. Makikita niyo po doon sa ating card na meron po nakasulat doon, ito kay Mentor Vanessa, may I am Agents of Hope. So, exclusive ko po ito ginagawa para sa I am Worldwide /Team Victory. So, pwede ko din po ilagay dyan ang logo ng Team Victory or pwede pong logo din ng Team Impossible, Team Gen 29, Team etc. etc. Yon. So, yan po ang first tool po natin dyan. So, I made it sure na ito yung software na talagang binoost eh. Pero yung mga nakita ko ng ibang digital business cards, I made sure that this is the better one and this is the cheaper one. Yan. Okay, so ano na po siya? Up for grabs na po yan. And last but not least, meron pa ba ako? Last but not least, of course, yung ating closing. Have a great weekend ahead. To God be all the glory. Hasta la vista, baby. Back to you, Mentor Joffrey. Napahaba ako ng gusto doon. Sorry po. Thank you. Wala ka ulit sounds, Sir Joff? Walang sound si Sir Joff. Hello, amazing morning. Ayan. Grabe naman talaga.
Pabihitin talaga tong cellphone na to ba. Ayan, so anyway, so maraming salamat Mentor Carl, no? Sa lahat sa reminders syempre kay Mentor DJ, no? Pwede na pala natin i-ano yung recording yan para ma-upload natin. So maraming